Precious Hearts Romances presents Sweetheart 3, You Belong to My Heart by Martha Cecilia. Copyright year 1997 by Precious Pages Corporation. Narrated by Lenny Ilaw. Chapter 2. Araw ng anniversary ng kumpanya. Hindi magkandatuto si Joanna sa pag-ikot sa harap ng salamin ng lumang aparador niya. Naroong itaas at ibaba ang buhok. Sinipat ang muka kung hindi sobra o kulang ang make-up. Nasa ganoon siyang ayos nang may kumatok sa pinto sa sala. Mabilis siyang lumabas at binuksan ito. "Arnel?" "Hello, beautiful." Sinuyod nito ng tingin ng dalaga sa silk black mini dress nito na simple ang pagkayari. Sleeveless at bahagyang nakalitaw ang cleavage in a provocative but subtle fashion. Nakahapit iyon sa slender body at may tolerable slit sa isang tagiliran. Ang lampas balikat na buhok ay nakalugay pa rin. She emphasized her best asset, her eyes, sa pamamagitan ng paglalagay ng heavier mascara. "You're early, Arnel. Halika, pasok ka." "You literally took my breath away, Joanna." Sinserong sinabi nito matapos sumugot ng paghinga sa ayos ng dalaga. Natawa si Joanna. "Thank you very much, Arnel. Maganda ba talaga ang suot ko?" Nababahala niyang tanong sa binata at hindi niya maisip kung bakit bigla siyang naging vain, gayong sa loob ng maraming taon sa buhay niya ay hindi niya masyadong pinag-uukulan ng pansin ang mga isinusuot at ayos. Pero sa pagkakataong ito ay pinagkaabalahan niyang magpatahi ng bago, maganda at may uring style na damit. Even it took her pocket her month's pay. Was it because she wanted to impress friends? Pero itinatanggi iyon ang conscious mind niya. What happened between him and Franz was over 7 years ago. And she's foolish kung ngayon pa siya aasam na baka mapagtuunan siya nito ng pansin pagkatapos ng naganap sa kanila. Wag na yon. The man is very much married now. "I have never seen you like this before, Joanna." "Oh, yes, you're beautiful. Walang duda dun. But tonight, you're stunning. You will beat them all. Even the classy Mrs. Lacey de la Serna." Lumabi siya. "Lacey is beautiful. Lalo na ngayon nagdadalang tao siya." "Yes, she is. Pero magkaiba ang ganda ninyo. You have that mysterious look. Ang mga mata mo'y tila may mga itinatagong lihim na gugustuhin ng kahit na sinong lalaking alamin. They could be untold delights." Malakas na tumawa si Joanna na nasisiyahan. "Kailan ka pa naging makata, Arnel?" "I'm everything and more when I'm with you, my darling," he whispered huskily. Umiwas ng tingin si Joanna. Dinampot ang clutch bag sa ibabaw ng lumang chest. "Tara na, baka marami ng tao sa pabrika." Humakbang siya patungo sa pinto. Sumunod si Arnel at isinara ang pinto. Si Joanna ay nagpatiunang lumakad patungo sa sasakyan ng binata. "Natitiyak kong makikipagbuno ako sa mga kabinataang gustong makasayaw ka ngayong gabi, Joanna. Not to mention, married men too." Ngumiti ang dalaga. "Don't worry, friend. I will save the last dance for you." "Not just the last dance. I want to dance every piece with you." May pagmamaramot nitong sinabi. Hindi nagtagal ay sinapit ng dalawa ang factory building. Sa ibaba sa parking ay marami nang nakaparadang sasakyan. Huwag nang ibilang pa ang mga empleyado na tiyak na present lahat sa gabing iyon. At hindi niya mapigil ang bahagyang panginginig ng mga tuhod niya and was only too glad when Arnel held her arm and ushered her inside patungo sa elevator. Maraming ilaw ang nadagdag sa nadekorasyon ng rooftop. Halos mapuno sa mga empleyado at bisita at mga kaibigan. Binati si Joanna ng kapwa mga empleyado na ginantihan niya ng ngiti.
Ang mga mata ng mga babae ay paghanga at pananaghili. Ang mga lalaki ay naroon ang pag-aasam na sanay sila ang nasa kalagayan ni Arnel. Ang binata ay taas ang noo sa paggiya sa dalaga papasok. He is escorting the prettiest woman tonight. Malayo pa'y natanaw na ng dalaga si Mr. Gabriel. Kausap ang mag-asawang Rigo at Lacey na bagamat 4 na buwan na ang nasa tiyan ay napakaganda pa rin. At humindo sa pagtibok ang puso niya sa isa pang lalaking nakatayong kausap ng mga ito. Si Franz Ramirez. 7 taon ang lumipas at may mga pagbabago sa anyo nito pero hindi niya kailanman maipagkakamali sa iba ang mukha nito. Not in this lifetime. Stood there like a king, and his towering 6 foot over height na kung hindi rin mataas si Rigo, he might overpower each and everyone inside the room. And handsome as always. While Rigo is handsome like a matinee idol, si Franz ay parang nililok mula sa isang rough wood ng bihasang iskultor. Bukod tanging si Franz lang ang hindi naka-formal attire ng mga sandaling iyon. In his original Levi's jeans and signature pale yellow sports shirt. And who cares? Pag-aaral nito ang buong kumpanya. Una siyang nakita ni Lacey na kumaway. Ngumiti siya at lumapit. Hinagkan siya nito. "You're stunning, my dear!" Buong paghangang hinagod ni Lacey ang kabuuan niya. "Thank you, pero ikaw rin. Pumagay sa iyo ang pregnancy. You're glowing, Lace." Puno ng sinseridad ang tinig niya. Natawa si Lacey. "So my husband says." "Well, what have we got here? Mutual Admiration Society." Natatawang sabi ni Rigo. "Franz!" Si Arnel nang makilala ang lalaki. Itinaas ang kamay na sinalubong naman ni Franz. "Saan bahagi ng mundo ka nagtagot ngayon ka lang, pre?" "Sa tabi-tabing probinsya, pare." Nakangiting wika nito nang matuon kay Joanna ang tingin ay unti-unting nawala ang ngiti. Animosity, paghanga o galit ay walang makapagsabi sa ibinabadya ng mukha nito. "Oh yeah, sa English countryside, European provinces and American jungle." Ganti ni Arnel na ikinatawa ng lahat. "Good morning, Mr. Gabriel." Baling ng dalaga sa boss na ngumiti. "You're beautiful, Joanna. Tignan mo mga kalalakihan at sa iyo nakatinging lahat." Ani Mr. Gabriel. "Thank you." Magalang niyang acknowledge sa papuri. Pagkatapos ay kalmanting tumingin kay Franz and spoke softly. "Hello, Franz. Welcome back." Subalit hindi sumagot si Franz na ang animosity sa mukha ay hindi itinago sa sandaling iyon. Hinagod lang siya ng malisyosong tingin. Sinikap ng dalagang kontrolin ang pagkapahiya at baliwalain ang pangiisnab nito. Rigo came to the rescue. "Ang sabi ko nga dito kay Arnel, Joanna, bilisan niya ang panunuyo sa'yo at gusto ko nang humigop ng mainit na sabaw." Nagpapasalamat na tingin ang ibinigay ng dalaga sa kaibigan. Binalingan ni Rigo si Arnel. "O ano pare, napagpasyahan na ba ninyo ang date ng kasal?" Bago nakasagot si Arnel, na abot tenga ang ngiti, ay nagsalita si Franz sa marahas na tono na bahagyang ikanabigla ng lahat. "So, you're getting married?" Nanunuri ang mga mata nito sa pagkakatingin sa kanya. Lumunok ang dalaga. "Everybody has to, somehow." Aniya sa safe na sagot. Hindi niya gustong samantalahin ni Arnel ang pagkakataong ito upang ipilit ang gusto. "Well, if you intend to keep working on here, you'd better not be married. Ayoko ng sekretaryang may asawa." Wika nito sa formal na tono. Si Rigo ay tumikhim. Si Mr. Gabriel ay nagkibit na mga balikat. Si Arnel ay nagsalita. "She doesn't need to work when she marries me, Franz.
Hindi siguro ako mayaman but I can provide for my wife and family. Pagmamalaki ni Arnel, hindi napuna ang bahagyang paniningkit ng mga mata ni Franz. Ano naman ang hindi mo gusto sa may asawang sekretarya, Franz? Si Mr. Gabriel bago dinala sa bibig ang hawak na kopita. Maternity leaves and all problems that entail married life para sa mga babae. Formal pa ring sagot ni Franz. Hindi ba double standard yan? Si Joanna sa mahinahong tono. I own the company, Miss Samson. He snapped. Sa pagkakataong iyon, ay si Lacey ang nagtanong at inalis ang topic kay Joanna. Do you mean you will stay here permanently, Franz? I have no choice. Baling ni Franz kay Lacey na agad na nagbago ang ekspresyon ng muka. Bahagyang ngumiti. Walang mamamahala sa pabrika. Hindi ko naman pwedeng hayaan ang inheritance ko sa papa. Glad to hear that, pare. Si Rigo. We've missed you, you know. With a pretty wife around? I don't think so. Lumapad ang ngiti nito kay Lacey. A smile that could melt a hard stone. Isang musika ang pumailan lang sa paligid. Isang lumang tugtugin na bagaman walang kahulugan ay hindi gusto ni Joanna ang lyrics. Let me call you sweetheart. I'm in love with you. Let me hear you whisper that you love me too. Let's dance. Si Arnel sa dalaga. Sa pagkakataong iyon ay sasayaw si Joanna kahit pa siguro ang janitor ng building ang magyaya. Makalayo lang sa matatalim na titig ni Franz. Of course. At nagpaakay kay Arnel patungo sa gitna ng bulwagan. Sa bahay ba ninyo ikaw tumuloy, Franz? Si Rigo sa kaibigan na sinundan ng tanaw si Joanna. Tumango si Franz at ibinalik ang tingin sa grupo. Pinalinis ko ng hustong malaking bahay, pare. Ilang taon ding walang naninirahan doon. Kamusta si Christy? Alam mo naman ang babaeng yun. Gusto, center of attraction. Expect her to emerge soon. Matabang nitong sinabi. She will come along with my daughter, Vida. Tumango si Rigo. Pagkatapos ay niyakag ang asawa para magsayaw. Get yourself a partner, friend. Hindi sumagot si Franz pero ngumiti at muling itinuon ang pansin kay Joanna na mahigpit na isinasayaw ni Arnel. You're so cold. Puna ni Arnel sa mga palad ng dalaga. Malamig dito sa rooftop. Mabuhay niyang katwiran dahil puno ang rooftop ng maraming tao para maramdaman pa ang lamig. Isa pa, maaga pa para lumamig ang klima. Wala sa loob na natuon ang pansin niya sa babaeng dumungaw sa pinto. Si Christy. Sa tabi nito ay isang magandang batang babae. That must be Franz's daughter. Hinanap ng mata ni Christy si Franz at nang matanawan nito ay inakay roon ang bata. Nakita ni Joanna nang malapad dumumiti si Franz pagkakita sa anak at agad na binuhat ito at pinaupo sa silya. Somehow, ang reaksyon niya ay nagdulot sa puso niya ng init. Nagsalubong ang mga kilay niya ng hagkan ni Christy sa pisngi ang lalaki. Well, walang unusual doon. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang bigyan niya ng pansin. Inalis niya ang mga mata sa mga ito at nag-concentrate sa pagsasayaw. May hindi magandang hangin sa pagitan niyo ni Franz. Ani Arnel. May problema ba gayong makalipas ang 7 taon ay ngayon lang kayo nagkitang muli? Nagkibit siya ng mga balikat. He probably resented that I worked here. Walang dahilan ako makita. You used to stay with them before at magiliw sa iyo ang namayapang si Don Manuel. And you were a very efficient secretary. Isa pa, he could have at least be discreet about it. Hindi dapat sa welcoming party niya. Oh, let's not talk about him. Pagod lang marahil si Franz at may jet lag pa. Pag-iwas niya.
Nang matapos ang musika at magkaroon ng panibagong tugtugin, ay hindi pa rin sana bibitawan ni Arnel ang dalaga nang tapikin siya sa balikat ni Franz. Awat na pare, ako naman. Biro nito. Sure, Franz. Nagpahinuhod ang binata. Naglaho sa isip na may masamang hanging namamagitan sa kanila ni Joanna. Ilang saglit pa ay nasa mga bisig na ni Franz si Joanna. So, empleyado pala kita ha? You really took advantage of my father's will to make yourself comfortable here. Well done, Joanna Samson. Well done. Sarkastikong wika nito na hinapit ang dalaga. Isang marahang paghinga ang pinakawalan niya. Wala siyang mahagilap na isagot sa sinabi nito. Ang tanging alam niya ay ang mga bisig na nakayakap sa kanya. Ang matitipunong dibdib na naririnig na niya halos ang pintig ng puso. Ang mamahaling cologne na gamit ito, that tickling all her senses. At ang perang iniwan sa'yo ng papa, saan mo ginamit, Joanna? Patuloy nito sa pagtuya sa kanya. Ginamit mo ba sa luho ang perang nakuha mo sa pandaraya at pagsasamantala? She winced silently. Pilit na pinapawi ang hapdi sa puso sa mga sinasabi nito. She tried to meet his gaze. Where have you been all these years, Franz? Kaswal niyang tanong sa pagsisikap na ilayo ang usapan sa sarili niya. Here, there, and everywhere. Pero sa loob ng mga panahong iyon ay patuloy akong sinusundan ang alaala ng ginawa mo sa papa. He hissed on her ear. Napapikit si Joanna sa dalawang kadahilanan. Mula sa galit na nasa tinig nito at dahil sa haplos ng hininga nito sa tainga niya na nagpatayo sa mga balahibo niya sa katawan. Ilang tao ang niloko mo pagkatapos mamatay ng papa. Muling wika nito at lalong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. You're holding me so tight, Franz. For your information, I want to throttle your throat right now. Bulong lang iyon dahil maaaring marinig ng ibang mga nagsasayaw pero parang kulog iyon sa pandinig ni Joanna. Bakit kailangang isayaw mo pa ako kung ganyan naman pala ang pagkasukle mo sa akin? Upang ipaalala sa iyo ang ginawa mong panloloko sa aming mag-ama. I loved your father, Franz. No matter what you thought of me. She tried to choke a sob. Itatanggi mo bang ikaw ang dahilan kaya napadali ang kamatayan ng papa, Joanna? Pinaniwalaan mo yun noon, di ba? At natitiyak kong hanggang ngayon. Kaya anong silbi ng sasabihin ko? Of course. Marahas nitong sinabi sa pabulong na paraan. Inalayo siya sa maraming tao at sa paningin ng marami ay banayad siyang inaakay patungo sa likurang bahagi ng rooftop kung saan malayo sa mga tao. Pero halos maputol ang pulso ni Joanna sa higpit ng pagkakahawak nito. May mga nagsasayaw na nagsasalubong ang mga kilay sa kanilang dalawa. Ang mga natatandaan ni Franz na kakilala ay matabang nitong iningitian. Marahas nitong binitawan ng dalaga nang sila na lang ang tao. Paano mo itatanggi gayong nakita mismo ni Christy ang ginawa mo? Oh, your nice stepsister. Hindi niya itinago ang sarcasm sa tinig. Oh, yes. She saw and heard it all, diba? At pinatunayan niya yan sa'yo. Her smile mocking. Nagsalubong ang mga kilay ni Franz sa tono niya. Ilang gabing hindi makatulog ang kapatid ko pagkatapos ng pangyayaring iyon. Pagtatapat nito. Hindi ko pagtataka niyon. Patuloy siya sa patuyang tono. Bahagya siyang inilayo ni Franz sa sinabi niyang iyon at tinitigan. Anong ibig mo sabihin? Nagkibit siya ng mga balikat. Wala naman. Tumalikod siya at tumungo sa ibaba kung saan walang makikita kundi mga punong kahoy at ang malayong karagatan na natatanaw sa rooftop. Now, she's really cold. Malamig ang simoy ng hangin dahil walang tao.
Gusto ko lang ipaalam sa'yo na araw-araw tayong magkakasama, Joanna. Meaning, ay araw-araw ay ganito ang sitwasyon nilang dalawa. Paano niya pakikitunguhan ang mga susunod na araw? Of course. Sang-ayon niya. Malibang gusto mong magkaroon ng ibang sekretarya, maaari kang mamili mula sa clerical pool. Oh no, you can't get away from that easy. I will be watching you every minute, Joanna, tulad sa isang magnanakaw. Banta nito. Gustong humiyaw ni Joanna sa huling sinabi. Masakit ang ulo ko, Franz. Bumalik na tayo sa loob. Nakikiusap ang tinig niya. Subalit bago pa makasagot si Franz, ay lumitaw sa dulong pasilyo si Christy at ang bata. Oh, there you are, Franz. Hinahanap ko ng anak mo. Hello, Daddy. It's so crowded inside. Nagpakarga ito sa ama. Si Christy ay natuon ng pansin kay Joanna. Nang makilala, ay bahagyang nailang. You're Joanna, aren't you? Itinias niya ang mukha niya. Hello, Christy. Oh, well, I'm glad to see you, Joanna. Really? Tumaas ang mga kilay niya. Pagkatapos na masaksihan mo ang ginawa ko kay Don Manuel? Naghahamon ang tinig niya. Oh, well, I have forgiven you for that. Hypocrisy becomes you, Christy. Pagkasabi niyon, ay taas noo siyang lumakad pabalik sa loob. Si Christy ay kaswal na binalingan si Franz na nagsalubong ang mga kilay sa mga usapang namagitan. Bakit narito ang babaeng iyon? She works here as Mr. Gabriel's secretary, tulad ng bilin ng papa sa testamento nito. And now, my secretary. Paghihintulutan mo siyang magtrabaho sa'yo pagkatapos ng ginawa niya sa papa? I thought you just said you have forgiven her. Nagkibit siya ng mga balikat. Politeness, that's all. I'll retain her hanggang wala siyang ginagawang masama. Ayon sa record ng kumpanya, she started working here 2 years after we left. Ibig sabihin, ay 5 taon na siya rito at walang maipipintas sa kanya si Mr. Gabriel. And I cannot terminate her kung wala namang dahilan. Bukod sa hindi ko gustong makakasuhan ng unfair labor practice, ay hindi ipinahihintulot ng testamento ng papa iyon. She will only be terminated if found out unfit of the position sa mga dahilang binanggit sa last will ng papa. Galit nitong sinabi. Bakit ganun na lang ang pagmamalasakit ng papa sa kanya, Franz? Nagkibit ng mga balikat ang lalaki. He was taken by the innocent look.